Nanalasa na naman ang mga foreigner na budol-budol sa lisis sa probinsya ng Aklan ngayong linggo. Isa sa mga nabiktima ay taga-barangay Kulong-Kulong, Ibahay, Aklan. Ayon kay Barangay Captain Dindo Muyo, isa sa mga nabiktima ay ang nagtitinda ng palayok sa kanilang barangay. Dumating raw nakakotseng foreigner. Naunang bumaba ang lalaki at nagkunwaring bibilin ang palayok sa halagang 40 pesos. Matapos mapagbintahan, naglabas raw ng mga barya ang foreigner at ipabubuo raw nila ito. Nagbagandang loob naman ang may-ari ng tindahan ng palayok, kaya pumasok ito sa loob ng bahay para kunin ang pamalit na pera sa mga barya. Ngunit sinundan ito ng 2 hanggang sa kwarto at doon na nangyari ang pananalisi. Maala-ala na marami na ang nabiktima ng mga ito sa Aklan. Kumakailan lang, sinalisihan din ng kaparehong mga sospek ang isang durian vendor sa Balite, Aklan. Nitong taon din nangyari ang pananalisi sa mag-asawang negosyante ng baka sa Romancia, Aklan. Narito ang pahayag ni Kapitan Dindo Muyo. Si Kapitan Dindo Muyo ng Barangay Kulong-Kulong sa Ibahay, Aklan. Nanalasa na naman dito ang mga grupo ng budol-budol na parang mga foreigner na. No po? Kap, magandang umaga. Tagalog tayo, no, para at least buong Pilipinas ay maintindihan at halos hindi lang kasi Aklan ang biktima nitong mga suspect na ito eh. Kap, kwento anong nangyari po? Magandang umaga po sa lahat po. Po. At nanonood at mga followers ninyo po, sir, no? Sir Archie. At si Jeff sa At DYKR. sa Jeff from DYKR. Yung biktima po, nagsumbong sa akin na meron daw na, na foreigner is, kung i-describe niya is parang Bombay. Mostly sa atin kasi, Bombay yung tawag doon na sa kanilang mukha. Sa aura nila. Sa aura nila. So, dapat yung kotse na yon, diretso parang going to Eastern Side Kalibo. Dumaan siya sa may kasi yung biktima po nagtitinda yan ng pottery product. Apa. So, winta sila doon. Bumili yung Bombay na lalaki, isang pot. Sa amounting lang yun ng 40 pesos, 40 lang po. Apa. So, ayon, binintahan naman ng may-ari, bumaba si lalaki, tapos sumunod yung asawa niya na Bombay i-describe ng biktima na bibili. Tapos, meron daw silang may pera sila na parang barya o coins na ipababuo ng paper bills. So, yung biktima pumasok doon sa bahay nila para kumuha ng pera, pamalit doon sa barya na yon na pinapabuo. Opo. So, kasi that time, siya lang daw yung sa bahay nila, yung pamilya niya is asawa niya sa duty, sa work. Tapos yung pamilya sa Kalibo. Siya lang mag-isa. Without yung niya, sa sarili niya, kumuha siya ng pera doon sa kwarto. Bit-bit yung wallet niya para pamalit sa coins. Tapos sumunod si Bombay daw na lalaki sa loob ng bahay niya. Hala. Tapos sumunod din sa yung babae na yung asawa ni Bombay, doon pumasok din. Kasi makita na niya sa CCTV video natin. As in, bumaba sila at pumasok sa bahay. Tapos, pagbigay daw ng 1,000 na pera doon sa ipapalit na barya, sa tiwala naman ng biktima, nandun yung pera. Parang iniisip niya daw na papalitan or yung pera na yon na barya, pipili siya ng 500 or 1,000. So, nagtiwala, binigay. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa biktima. Tapos, yun, binigay yung pera, nakuha. Dahil si Bombay daw na lalaki, may parang dito na parang pocket. May pera daw doon. So, nakuha niya yung pera ng biktima na yun lang, umalis bigla. Tapos noon,
umalis Mhm. sila. Yung after nung umalis yung Bombay na yon, yung mag-asawa, doon na natauhan yung biktima na nabudol pala siya. Na Hala. sabi niya, Mm. first time niya yan nangyari, hindi yan magkwento sa akin, hindi yan sila sinungaling na tao. Ngayon lang nangyari yan diyan sa kanya. Mm. Kaya sabi ko, anong oras nangyari? Bakit hindi ka sumigaw? Paano? Baka daw na-hypnotize nga. Mm. So Dahil- ganun ang halos nangyari no sa ibang mga biktima no, parang nawala sila bigla sa sarili nila. Sarili, parang sabi ko nga sa biktima, baka na-hypnotize ka. Mm. Swerte nga daw, 9,000 yung pera niya doon sa wallet. Aha. Nakuha lang sa kanya is 3,400. Sabi ko nga, sa 40 pesos na yon, ikaw pa yung nalugi, na Oo. biktima ka. Mhm. Eh, at least, sabi niya sa akin, ipablatter na sa pulis, hindi ka, ayaw din magpa-mention. So, nagkaroon ako ng paraan kung sino may CCTV. At least yung parang tindahan o baraka, mayroong CCTV. Sabi ko nga, can you check? Around 12 o'clock to 1 o'clock, yung senaryo. So, nakita natin doon sa CCTV with the concern ng pamilya, nakita natin doon nga kulay maroon nga daw yung sasakyan na ginamit nila at saka bago. Mhm. So, first time nangyari yan dito sa kulong-kulong. Mhm. Ay, sabi ko nga, awareness sa lahat, not in kulong-kulong, kung saan sila pupunta, hindi natin talaga alam, kaya baka nga red akay yung ginagamit nila Mhm. para magbiktima. So, sabi niya sa akin, at least, hindi ako sinaktan, Kap. Yun Oo. lang. Kasi pumasok si Bombay na laki, sumunod doon eh. Mhm. Pati Yun yung lang. babae. Yung babae, pumasok din, pero hindi sa loob ng, Bahay. sa loob mismo, dyan lang sa may lobby. Mhm. Pero yung lalaki, asawa ni Bombay, sumunod talaga doon. Maliban sa pera, Kap, ano pa yung may mga iba pang gamit na nakuha? Wala, pera lang talaga. Parang ang galing daw. Parang mabilis na. Mabilis. Mabilis Na siguro sabi ko nga sa kanya, sa biktima, baka na-hypnotize ka. Mhm. At least hindi lahat yung pera nakuha sa'yo. Mhm. Yun lang yung halaga na nakuha. At saka hindi ka sinaktan. Yun nga, sabi ko nga, is, hindi lang yung mga awareness is hindi lang dito sa ibahay, sa kulong-kulong, sa lahat-lahat. Kasi nga, kung ganyan yung modus nila, rent a car, lagi, hindi natin mahuli ang mga salarin. Kasi nga, paiba-iba sila ng sasakyan. Pero dapat i-identify natin na pag Bombay yan, mag-asawa, away na po sila. Hindi na sila mag-entertain na bibili sila ng ganitong halaga, bubudulin ka pala. Opo. Imbis kikita ka, ikaw pa yung biktima. Aha. Yung nakita mo, Kap, yung mga dati pang mga biktima na mayroong silang na-post ng mga CCTV at picture, sila ba talaga naman ang mga suspect dito? May nakita ko yun sa social media sa akin dati. Mm. Parang balite yun, yung Balite, matandang opo. babae, Ah. nabibili sila. Oo. Na parang, kung kaya nila biktimahin isang tao, gagawin nila. Oo. Especially, solo ka lang. Mm. Siguro nga, syempre, pag Mumbai ka, may culture yan sila kasi na, syempre nagbabasa ako. Meron silang culture yan na parang hypnotism na sinasabi. Pag solo ka talaga na wala kang katabi, gagawin ka nilang, madali ka makuha yan, gagawin nila yan. So, that's my awareness right now na kahit ano yan, foreigner, kung sino man yan na I know, akala natin ay big time na customer. Oo. Mostly, sila po yung mga ano yan, budol. Hindi yan sinasabi na nakita, ay, ito, kung ba excited po tayo na mayroon tayong customer na foreigner, Oo. yun pala, sila yung magbibiktima sa atin. Sila yung budol na tao. They are a scam. Sabi ko nga, bago ang kotse.
Pero parang nakita ko sa balite, iba yung kotse nila noong that time eh. Ngayon, Apa. bago ngayon. Pero sa CCTV Cap, nakita, nahagip yung plaka. Yung plaka na. Yung kasi yung wala po nahagip sa plate number kasi sa side yung ano eh, sa Yung gilid sa ng CCTV. CCTV. At least, aware tayo kung aware ba tayo na pag may Bombay na mag-asawa, foreigner, aware na hindi tayo magtitiwala doon. Oo. Hindi na sabi na Maging alerto na. ng insect kasi natin, pag may foreigner kasi, tayo, yan, bibili. Opo. Ito, sila, customer ko, magarbo to, maraming pera. Pero yung punto, tayo pala yung biktima. Opo. Tayo yung pipirahan nila. At parang ang style nila ay parang on the spot lang na On the siguro spot lang. nag-ikot-ikot Ang lang bilis, siguro. boss. No? Ang bilis yung nangyari daw eh. Oo. Nakita Pero sumunod doon sa Yun pala. Opo. yan po yung ano. Sabi ko nga, aware tayo, hindi lahat ng foreigner is customer natin. Sila po yung minsan, Mabibiktima. sila nagbibiktima na sa atin. Yun lang. That's a big awareness. Kaya nga siguro hindi mahuli-huli sila kasi nga baka na-rent a car yun. Pero yung kailangan natin is pag-identify na Mumbai, away na. Hindi na tayo na sabihin na they are a good customer. Baka marami pa silang bibiktimahin. Maging alerto lang. Maging Yes po. alerto. Kailangan natin yan eh. Sabi ko nga, dapat yung yung instinct natin, matiyag-matiyag muna sa paligid kung sino yung tao na kausap natin. Okay, we're doing business. Sometimes, akala natin kikita tayo, biktima pala tayo. Yun lang po. Yun. Salamat po, Kap. Salamat.